In-archive na ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May live report si Rafi Tima. Rafi. Atong tuluyan na ngang tinuldukan ng Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos sa bumoto na i-archive ang mayorya ng mga senador. Senator Cayetano Pia. 19 ang bumoto pabor sa pag-archive, 4 ang bumoto laban dito at 1 ang nag-abstain. Paliwanag din Senador Panfilo Lacson, nag-abstain siya dahil ayaw daw niyang pangunahan ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara. Halos lahat sa mga bumotong pabor sa pag-archive ay nagsabing sumusunod lang sila sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ang mga hindi naman pumabor, isinasaalang-alang lang daw ang motion for reconsideration sa desisyon ng Korte Suprema. Bago ang pagboto sa pag-archive, una muna nagbotohan sa motion ni Senate Minority Leader Tito Soto na ipagpaliban ang pagboto sa motion ni Senador Marcoleta na i-dismiss ang impeachment. Sa kalagitnaan ng botohan sa motion ni Senador Marcoleta, pinalabas naman sa session hall ang ilang manonood sa gallery. Bago kasi matapos magsalita ni Senador Amy Marcos, nag-thumbs down. Marcoleta is lost. Matapos ang halos 4 na oras na debate, pinagbotohan ng mga senador ang mosyon na inihain ni Senate Minority Leader Tito Soto na i-table o isantabi ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta. Nais kasi ni Marcoleta na i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kasunod ng desisyon ng Supreme Court na nagdeklarang ito ay null and void. Pero kalaunan, iminungkahi ni Senador Alan Peter Cayetano na amyendahan na lang ang mosyon ni Marcoleta. Send it to the archives, like we will have the same result. If that is the case, and I will be pleasing Senator Soto if I do that. Kaya sa halip na motion to dismiss, ginawang motion to archive ang ginawa ni Marcoleta, bagay na tinutulan pa rin ni Soto. 5 ang bumoto pabor sa motion ni Soto habang 19 ang bumoto kontra rito, kaya tuloy nitong ibinasura ng Senado. Natuloy ang botohan para sa motion na i-archive ang articles of impeachment. Bago yan, sa privilege speech ni Marcoleta, inisa-isa niya ang mga anyay hakbang ng Kamara na di raw naaayon sa sariling impeachment rules para pagulungin ang impeachment trial ni Duterte. Isa riyan ang pagkakaroon ng 3 naunang impeachment complaint bago mapirmahan ng sapat na bilang ng kongresista ang ika-4. Tulad ng sinabi ng Korte Suprema, nilabag din daw ang 1-year ban sa pag-initiate ng mahigit isang impeachment complaint laban sa isang opisyal. Hindi raw ito inirefer sa House Justice Committee at hindi isinama sa Order of Justice. Bukod dyan, mahirap na raw baliktarin ang desisyon ng Korte dahil unanimous daw ang pagdeklarang unconstitutional ang articles of impeachment. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. The Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. It says the complaint is unconstitutional. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. Hilaw yung complaint. Hilaw din yung decision. Ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Po tayo pag nananakbo. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Ayon kay Soto, dapat hintayin muna ang desisyon sa inihahing motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa ruling ng Korte Suprema. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final, thus appealable. Ngayon, naka-appeala na. Marami nagtatanong, kung naka-appeala na, ba't tayo nagmamadali? Ay dismiss ito sa atin. Sina Senador Panfilo Lacson at Senadora Risa Ontiveros kinatigan si Soto. A tabling is not defiance of the Supreme Court. Wala pa nga po kasing final na decision. How do we deal with the pending motion? I refer to the motion to dismiss. Shall we even take it up or deal with it? Kasi wala po sa rules natin. Paano wala tayo pong guidelines? Kasi wala po sa rules natin yung motion to dismiss. Naniniwala naman ang House Prosecution Panel na pwede pang baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito kaugnay sa impeachment. Kapag nangyari yan, dapat daw mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Kung pinal at executory na, tapos na ang boxing. Diba? Subalit, intentionally, hindi sinabi ng Supreme Court na final and executory. Sinabi lang, executory. Hindi pwede susundin nila ngayon dahil sinabi ng Supreme Court, ibasura yan. Tapos later on, pag nagbago yung Supreme Court and sinabi na ituloy yan, hindi nila susundin. Hindi pwedeng ganun. Ang mga hukom po, tao rin sila eh.
na maaring magkamali. Sa kalagitnaan ng botohan sa motion ni Senador Marcoleta, pinalabas naman sa session hall ang ilang nanonood sa gallery. Bago kasi matapos magsalita ni Senador Amy Marcos, nag-thumbs down ang 4 na kababaihan na agad inutusang lumabas. Kasama rin sa nag-thumbs down at lumabas sa session hall ang pamangkin ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Kiko Aquino D. Bakit naman ngayon? Atom, alas 9:30 na natapos ang botohan matapos sa magpaliwanag ang karamihan sa mga senador tungkol sa kanilang boto. Yan ang latest mula dito sa Senado. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nag-uulat. Maraming salamat, Rafi Tima. Kinikilala raw ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Senado kaugnay sa impeachment case. Sunod daw nilang pag-aandaan ng magiging sagot o komento nila sa Korte Suprema kapag naghain na ang Kamara ng motion for reconsideration. We acknowledge yung naging desisyon ng Senate to adhere to the Supreme Court ruling and also to archive yung articles of impeachment. But do you believe, Attorney, that the impeachment case is now dead, now it's in the archive? I think it's too early to say kasi nga may MR pa and we don't want to preempt the decision of the Supreme Court.